po ang yung negosyanteng walang money. Samahan niyo po ako mamili. Pupunta po tayo ngayon ng Gate 2 para bumili ng bigas na paninda ko. Tapos i-deliver ko na rin po dun sa Marikina dahil may order po sa akin ng bigas ngayon. Isang saong bigas. Tapos diretso na po tayo ng Divisoria para po mamili. Tignan po natin yung mga gulay kung bumababa o tumaas. Kumpara po natin siya last week kasi medyo maanggol. Tapos hindi na marinig yung mga sinasabi ko. Kaya ngayon po samahan nyo nga po ko ulit para tumingin ng mga paninda kung bumababa o tumaas. Lahat ng mga paninda ngayon dahil mag-Christmas na, alam nyo na, lahat na nagtataasan ng mga paninda. Kaya samahan nyo nga po ko ulit para tingnan natin kung ano yung mga bumaba o ano yung mga tumaas. Thank you! Meanwhile, so guys, yan, papunta tayo ng Gate 2 para sa bibilan natin ng bigas. Malapit na tayo. Yan yung mga ukay-ukay dito sa gilid. Mura dyan. 100 lang jacket. Papunta tayo ng Gate 2. Oops. Kuya, magmamadali. Kumukuha sa Gate 2 ng bigas namin paninda. Dito na tayo sa Gate 2. Punta na tayo sa namin si Jollibee. Bawal pa bata. Yan, medyo traffic guys. Yan, umaga na tayo. Samahan nyo lang ako mga arog sa aking pamimili. Please support my YouTube channel. Panoorin niyo po lagi yung mga vlog ko. Dahil hindi po naman lahat tayo nakakalabas, kaya ipapakita ko sa inyo ang labas ng bahay. Nakakalabas na yung iba. Sa amin bawal, walang face mask, pero dito meron naka face mask kasi Rona hinuhuli. Doon muna tayo sa ano, bibilan ko ng Max Blue. Bibili ka Max Blue? Apa. Doon pa yun sa may ano, truck na yun Mga arog, sama niya, bibili ako ng Max Blue kasi paninda ko rin yun. Mga panghugas ng plato, yung mga taga Siruna, baka bibili kayo ng Max Blue, may tinda po ako. meanwhile, Yan mga arog, tapos na akong bumili ng bigas. Papunta naman tayo ngayon sa didilibera namin ng bigas. Pero dito pa kami ngayon sa Gate 2. Nagbibiyahe pa kami papunta sa hahatidan ko ng bigas.
bigas na order sa akin. Maraming po lang salamat sa lahat ng nanood ng vlog ko. Maraming pong salamat sa nag-subscribe, nag-like ng YouTube channel ko po, ang yung negosyanteng walang money. Thank you mga love. Salamat po sa lahat. Mga araw, papunta na po tayo ngayon sa Marikina. Mag-u-turn lang tayo. Tayo sa gate 2. Nag-U-turn lang tayo. Sarap kumain. Nalibon. Masarap. Kaso hindi ako makakain dahil dito pwede sumama yung mga anak ko. Dito nyo rin po makikita ang mga groceryhan, Super 8, pasensya na kayo mga araw kasi hindi ko kabisado yung daan. Mamalengke kasi sa gate 2, sasakay lang ko ng jeep, tapos baba ako ng gate 2, yun na yun. Tapos baba ako ulit ng pag-ride. Hindi ko kabisado yung mga daan-daan. Pero kakabisaduhin ko yan mga araw. Para sabihin ko isa-isa sa inyo yung kung nasaan na tayo. Meron potato, ng motor, bilihan. Medyo traffic mga araw, kaya baga ng aking biyahe. Pero okay na. Igagala ko kayo mga araw para naman mawala yung init nyo sa loob ng bahay.
Hello nga po pala sa mga kamag-anakan ko sa Samar. Hi! Kuya Dagoy, thank you. Ate Vilma sa Baguio, thank you po sa pag-subscribe. Sa mga kamag-anak ko po sa Burungan, Maupay nga adlaw, thank you po. Kala Ate Lusket, kala Ate Concept, maraming salamat sa pag-subscribe. Sa mga kapitbahay ko sa Siruna, thank you sa pag-subscribe. Sa mga kumari ko dyan, thank you. Ang bubuti nyong tunay, maraming salamat. Lalo sa mga pamangkin ko, maraming salamat at nanood ng vlog ko. Maraming pong salamat sa mga kumare ko, kala Hansel, kala Maricel, kala Jenny Lynn, kala Marcel, kala Admana, thank you. Kaya ate, sa kumare kong sa Ate Belen, thank you Ate Belen. Ate Nats, Ate Rina, thank you. Kay Jenny Lynn, sa mga kapatid ko, thank you. Yan, mga arog, nasa may gate 1 pa lang po tayo. Sa gate 1. Yan, sa may kanan may papasok yan. Diyan po yung gate 1 doon. Diyan ko dati nahatid yung kapatid ko nung pumapasok. Si Junior dyan. Yan. Kanyang papasok na yan. Ang hina ng signal ni Globe, ano kaya nangyari? Nawawala. Hindi naman po. Kasi yung text sa akin, hindi ko nababasa. Yung chat sa akin. Next Sunday guys, sama ko kayo dyan, magja-jogging tayo. Maganda ang view dyan sa Blue Mountain. Sama ko kayo dyan, maglalakad tayo papunta para makita nyo yung view. Maganda dyan. So papunta na tayo. Ang tagal ng biyahe namin dahil medyo nakikita nyo ba mga araw yung kalsada, diba? Nang walang pandemic, sigurado traffic ngayon kasi linggo, pero dahil sa virus, maluwag medyo ang kalsada. Linggo lang tayo pa ay tumatawid tsaka sa stoplight. Ulit tayo mga araw, nandito na tayo sa malapit na tayo sa Heaven's Gate 1.
Biscuit 1. Dati nung walang pandemic, gantong buwan ako, napakadami ng sasakyan dyan naglilinis, napakaraming tao, abala na lahat. Maglinis ng musulyo, maglinis ng mga bermuda ng patay. Ngayon dahil pandemic, walang tao. Sayang. Ang laki sana ng kita dyan. Rarakit din sana tayo dyan. Mga araw kung hindi lang pandemic. Naglilinis po ako dyan ng musulyo. Mura lang ang bayan. So sa magpapalinis po, available ako. Kasi ilan lang po ang nagpapagawa ngayon, nagpapalinis ngayon. Kasi nga, pandemic, bawal naman po silang magtagal. So guys, saan na ba tayo? Mga araw dito na pala tayo sa Pagray. Marapin tayo Pagray. Asan yung ano mo pa, pang allergy mo? Wala dun sa bag mo itim? Yung pang, ha? Ah, wala nang pang mo. Wala. Hinahanap mo na siya, wala? Mahal pa naman ang gamot na yun, no? 1 plus yun, no? Hindi kaya pwede isalin yun, tapos gaganon lang. Yan mga araw. Nakalagpas na po tayo sa traffic. Hinatay ko muna. Andito na tayo sa Lumang Bayan. Ayan, tuloy pa pa. Sa may SM Cherry. Mura mamili dyan. Dito na tayo sa Parties. Mga araw traffic na naman. Alas 3 na, mukhang hindi tayo aabot sa mga bibilihin ko sa Divisoria, no? Andito pa lang po tayo sa papuntang Masinag. Maris Bench Pastry. Dito pa lang tayo sa tapat ng Maris.
Ayan. Mga araw, nakalagpas na tayo sa traffic. Nandito na po tayo sa Sumulong. Papunta na tayong Marikina. Deliver tayo mga araw ng bigas. Samahan nyo lang po ako sa aking pagbabiyahe. Papasyal ko kayo. Yun. Sarado mo yung bintana mo, Paul.
5 mga araw. Nasakyan na nga pala ako. Pwede na akong hindi mag-facial. Lakas na ang hangin. Dito na tayo mga araw sa Marikina. Papunta na po tayo dun sa hahatidan ko ng bigas. Tayo guys sa Marikina, papunta na tayo sa hatidan ko ng bigas. Ay nga pala sa mga kaibigan ko taga Marikina, kaila Roda, kaila Mac, kaila Ate Yayo, kaila Ate Chayo. Si Jonah pala nasa probinsya na, kay Kuya Jun, kay Lisa, yung dalawang Lisa. Ikaw na lang Meanwhile, yan mga araw, papunta na po tayo ng Divisoria. Nakatid ko na po yung in-order sa akin na bigas dito sa Marikina. Gusto nyo ba rin ng mga ng turon? Ayan na, may turon akong bibili. Mainit-init pa yan. Ang bango niya na may langka. Hindi pa kasi kami nag-merienda. Wala pa nga kami tanghalian. Kasi alanganin kami yung oras na gising. Nagising kami alas 9 ng umaga. Ay alas 8 pala. Tapos nagluto pa. Luto ako ng ulam. Tapos sininit ko yung manok. Pinirito ko na lang.
saglit. Nasa na ba tayo? Basta nasa Marikina pa rin tayo. Papunta na tayo bayan sa ano, Palengke, Marikina Palengke. Hi sa mga kaibigan ko sa Marikina. Ay, Roda. Hindi ko alam na pupunta pala kami ngayon sa Marikina. Sana pala kinuha ko na lang yung premyo ko. Pero dahil wala siya dyan, nagpapabakuna siya. Kaya hindi ko na rin kinuha. Kay Ann. Hello. Kay Matt. Hi Matt. Yan yung mga kaibigan ko. Nung nag-element nag-ano si Sherwin. Nag-baker dito sa Marikina. Kaya si Matt yung pinakamasaya talaga namin naging kaibigan na. Never ka talagang mabuboring. Sobra talaga. Kahit saan kami magpunta, basta kasama si Matt. Nako po. Hindi ka malulungkot. Sasakit yung panga mo, kakatawa talaga naman. Namiss ko tuloy yung ano namin dito sa Marikina naman. Tapos si Ate Au, yan. Yung mayaman namin na ano, class, mama nakaklase na anak ko. Ate Au, may computer shop siya dati dito sa Marikina. Ay, Ate Au, nasan ka na ba? Nag-chat ako sa'yo, di mo na ako nire-reply ah. Magparamdam ka naman. Nami-miss ka na namin, Tiaw. Yung huli nating pagkikita, sobrang matagal na, ilang taon na. Naalala ko yun. Puntis ako kay Princess, niyayaya mo pa kami ni Roda. Taon na si ate din. 10 taon na. Siguro puno-puno na yan ang tao, punong-puno na yan ang paninda, ilog na yan, dami na dyan talipakan, pero dahil pandemic yan, kakalungkot. Hindi kinasana kami, naglalaro yung mga anak ko, namin na kung ano-ano, ikot-ikot. Jerwin, no? Hindi pa nakakapasyon, no? Kaya nga eh. Kawawa yung mga bata ngayon, hindi mo lang nila naranasan yung pumunta ng mall. Lalabas ka nga, naka-face mask ka, naka-face shield, ang hirap puminga. Grabe. Naalala ko yung unang-unang sinabi na wala daw mo ng pasok, dahil may pandemic, babalik na lang tayo, magre-resume ng ganitong buwan, magre-resume daw, tapos biglang yun na, yun pala, hindi na pala babalik.
Naalala ko yung anak ko noon, ano eh. Meron silang ano sa school. Nabayad pa kami ng ano namin. Binayaran ko noon. Christmas party. Yata ba? Hindi, January yun. January, March. Alam ko na. Recognition. Tapos biglang wala na pala, hindi na pala makakapasok. Ang tagal na tenga. Nag-iiyakan na yung mga bata. Inip na. Ayun. Dati, nung unang walang pasok, tuwa pa sila. Yes, walang pasok. Ang sasaya ng mga masisipag pumasok. Walang pasok. Yes, tuwa. Nagtatalo sa tuwa. O ngayon, ilang taon nang walang pasok. Gusto na lahat pumasok. Kala kasi nila masaya walang pasok eh. Kaya nakakalungkot. Sherwin yung panganay kong anak dati nang walang pasok yun, sabi niya, ano ba yan ma? May usapan pa man din, nagkukwentuhan pa daw sila about sa JS nila. Pagtapos ng JS nila, pumasok sila, tapos bigla silang pinauwi. Ang sabi, half day lang sila, tapos papasok na uli sila mga 1 week walang pasok. Hinayang yung anak ko kasi magkukwentuhan nga sila about dun sa JS nila eh. Yung mga naisayaw nila. Gusto nilang pag-usapan yung ma-experience nila nung gabi na yun. Kapuyat-puyat sila. Yung mga klase nila dati pumapasok ng walang supply, mga todo makeup, nakagom na. Tapos yung pala, hindi na pala sila makapagkwentuhan kasi wala nang pasok. Hanggang nakagraduate na lang siya ng grade 6, ay ng ano, grade 10, wala nang pasok. Kahit graduation, di man lang niya dinanas hanggang grade 11 na siya ngayon, pero yun, online pa rin, di pa rin nakakapasok. Nakakalungkot. Iba pa rin kasi yung nakakalabas ka, iba pa rin yung nag-aaral ka sa school, iba pa rin yung nakikita mo yung mga klase mo, iba pa rin yung may kaibigan ka sa school, makakasama mo pag malungkot ka. Sasabihan mo ng problema mo, iba pa rin yung environment na iba yung kausap mo, nasasanay kang makihalubilo. Ngayon, ang lungkot, hindi ka malabas, hindi mo mararanasan mag-cutting. Ako talaga, bantay na bantay talaga ako sa anak ko, hindi niya mararanasan mag-cutting kasi taga-antipolo ko eh. Nadami akong kaibigan at kakilala, pag nakita yung anak ko, ay yari. Anak mo nandito, chat sa akin sa messenger, wala na. Biglang tatawagan ko yung anak ko. Hoy, nasan ka? Nagugulat yung anak ko. Ngayon, wala sa akin makapag-chat yung anak mo, gumala kasi hindi nga lumalabas ng bahay, hindi makalabas. Naboboring yung dati nung umpisa ng walang pasok. Ayan, saya. Siyempre, puyat-puyat, masaya ka magpuyat, makipag-chat. Ngayon, nagtagal na ng taon, boring na lahat. Gusto na lahat lumabas, gusto nang pumunta kung saan-saan. Pero kaso bawal pa nga. Kaya sana, kailangan natin yung sumunod. Para sa atin din naman lahat yung kabutihan na yun. Sumunod tayo sa protocol, pag bawal lumabas, bawal pa. Kailangan naka-face mask, kailangan naka-face shield. Kahit mahirap, syempre, lagi tayo magdadasal para talagang always safe tayo. Kasi minsan hindi naman natin maiwasan na ibababa natin yung face mask natin, lalo pag hindi tayo makahinga. Tapos may bitbit kang maraming paninda.
Ay, nararanasan ko pag namamalengke ako, grabe. Ay, naku mga ano. May bit-bit ako sa balikat ko. 5 kilong sayote. Tapos naka-face mask ako, naka-face shield ako. Tapos sa kabila ko, may bit-bit naman akong mga ano, gulay na iba. Bawang, sibuyas, may bit-bit ng gano'n. Ang sakit sa balikat. Tapos yung facial ko, lulutang na ano. Yan mga araw, nasa, anong lugar na to? Nasa Cubao na tayo. Diba? Nasa MRT Cubao tayo mga araw. Yung ba yung MRT ano? O Santolan? Anong MRT to pa? Ha? Anonas. Anonas MRT pala yun. Anonas Station. Anonas Station. Yan yung Kabuna pero di pa maandar. Yung white flower mo. Face mask mo. Anonas na tayo. Kala niya yata nakamotor siya. Kala niya kakasya sa sakit. Yan, traffic na naman. O baka dahil sa stoplight lang, na-stop talaga siya. Sa taas, nakikita niyo ba mga araw? Yan, Nakaguna. Ayan o.
Nasaan na ba tayo? Pametyo lang guys kung nasaan na tayo. Kasi ako hindi ko alam. Basta alam ko, punta Cubao to. Cubao pa to. Aurora Boulevard daw, nakalagay. Ayan. Aurora. Dito tayo ba pa? Traffic, kanina pa kami nakapos. One Garden. Akala ko maabutan na naman kami ng red. Sa likod. Alam naman nilang may nakaharang. Naka red light eh. Busina siya. Gusto niya tulak niya, no? Gusto niya atang lumipad. Siyempre pag naka-ready, ito. Tatake na siguro yun. Dahil para dinala ko yung ano ko, nakalimutan ko. Yung ganun sa leg. Para Hindi ka nangawit. hindi ako nangangawit. Nakalimutan ko guys, may binila akong ano-ano cellphone lagay. Sa taas pa yata yun. Diba? No, hindi, nasa baba ko. Binaba ni Roswin eh. Alam mo naman yung si Roswin. Nagagalitan ko nga, sumasagot sa akin. Sabi ko, oh, naglalaro ka naman ng tubig ah. Bibigay na kita sa Nawasa kasi wala tayong pambayad, di ko na lang babayad ko. Sabi, kasama na lang kay Papa. So guys, ito po. Kasi ganun lang. Oh. Kasama na lang. Kasama na lang daw sa trabaho ng Papa niya para daw hindi ko siya maibayad sa Nawasa. Parang naghugas lang naman daw siya ng kamay para daw hindi siya magkasakit. Ganun daw yung napanood niya sa TV, maghugas daw na maghugas. Pero ang totoo no, na halos hindi na siya maalis sa gripo. Kaya pinagalitan ko na siya. Sabi ko, Rosie na, laro-laro ka na. Ilang natapos na ako yung palabas, nandiyan ka pa rin sa lababo. Nagsisipilyo lang ako. Sobra naman ako yung tapos sa isang palabas. Hindi, nagugas din ako ng kamay.
Grabe kadahilanan talaga ni Rosie, hindi nauubusan eh. Nangyari yung bayaran ko sa isang buwan na 200, naging 700. Dahil sa hugas ng hugas yung anak ko ng kamay niya para daw hindi siya masakit. Para ng pato, maya-maya na siya tubig, nasa lababo. Pag wala sa lababo, ano sa CR. Pag wala naman sa CR, andun sa labas ng bahay namin sa grate sa labas. Andun siya. Andito na po tayo sa Cubao. Diyan ako sumasakay ng bus. Pag nagkukumbit ako yan ng bus. Papunta ng Divisoria. Lapit ka sa Cubao, EDSA. Malapit na po tayo sa Cubao EDSA. Yan. Sama lang po kayo. Isipin nyo kayo yung nagda-drive. Kahit hindi tayo marunong mag-drive. Nag-aaral ako dati mag-drive kasi takot na takot talaga pag nakita ko yung truck. Pero pag nagbabangkar ako, hindi ako natatakot kahit binabangga-bangga ko yun. Pero ngayon, Naka-design siya ng banggaan. ba't kaya sa bumper pwede magbangka, no? Kahit wala kang lisensya, pwede kang mag-drive. Feeling ko talaga magaling na akong mag-drive eh. Pag nagda-drive ako ng bumper eh. Kasi pwede na akong mag-drive kasi magaling na akong mag-drive ng bumper. Hindi na nga ako sumasagi eh. Kahit binabangga ako. Pero nagda-drive na ako niya. Hindi pala yun, magkaiba pala yun. Namimiss ko na magpunta sa Santa Lucia, tapos mag-bumper, sumakay sa twist and shout, maglaro ng piso-piso doon, tapos mananalo ko maraming ticket, papalitan mo ng mga laruan, yung mga stop place namin dating malaki, iniipon ko yung isang taon sa Santa Lucia, iniipon ko yung ticket, tapos every Christmas papalitan ko, ang saya. Kaso ngayon, wala na, hindi na masaya. Malungkot na. Nakakalungkot na. Sana bago magpasko tapos na yung epidemic para makalabas yung mga bata, makapaglaro, makakain sa labas, kasama anak, maging masaya lahat. Yun, makakain ulit sa Unli Inasal. Yun. Dahil sa Unli Rice na yan, tumaba ako. Anisi pa eh, no? Grabe. Napakasarap kumain, tapos nakakamay ka, nakataas pa, mainit yung kanin. Nung kahit kumain ka, hindi ka maghuhugas ng plato. Sarap yung ganong feeling eh. Siyempre, pag babae ka, ikaw yung asawa, nasa bahay ka, ikaw tagahugas ng plato. Yung mga anak mo, ikaw hugas na pinakainan nila. Pero pag nasa labas ka, kahit nasa inasal ka, may magsisilbi sa'yo. Tataas mo lang kamay mo, magsasandok ng may magbibigay na sa'yo ng kanin. Pag wala kang sausawan, hingi ka ng sausawan. Feeling rich. Pag wala kang kalamansi, hingi kang kalamansi. Hindi ka natatayo. Pag wala kang tubig, hingi kang tubig. O, diba? Sarap ng buhay. Tapos pag nasa bahay ka, ikaw yung magbibigay ng tubig. Ikaw yung mag-aabot ng sausawan. Ikaw mag-aabot ng plato. Ikaw magsasandok. Kapag nasa labas ka, feeling ano ka eh. Feeling rich. Kasi may maghahain sa'yo. May magtatanong sa'yo, sir, anong gusto nyo? Ma'am, anong gusto nyo? Gano'n. O, diba? Feeling mayaman. Pag nasa bahay ko magluluto, walang tanong-tanong kung anong gusto. Kung anong pagkain nyo na yun. Kaya, pag sahod, yan, kakain kami sa labas. Maglalaro. Experience naman yung minsan maging rich. Kahit walang pera. Feeling rich ka talaga pag nasa labas ka eh. Alam mo yung wala kang problema. Wala kang huhugasang plato. Kahit kumain ka,
tatayo ka na lang. Siyempre, kailangan macho, tatayuan mo, pagpapatungan yung plato. Para di naman kawawa yung crew ng ano, kakainan. Kawawa din naman sila. Tsaka, huwag din natin ugaliin yung kain ng grabe kalat. Yung iba, ganun eh. Masaya ako pag kumakain ako sa labas. Feeling ko, boss na boss ako kahit hindi. Rich kid kahit hindi naman. Yung may, ma'am, anong gusto niyo, ma'am? Ma'am, dito po, ma'am. Take your seat, ma'am. Feeling blessed. Wow, may nag-aasikaso. Tapos, bibigyan ka ng pagkain mo. Pag wala ka tubig to, hello, pahingin tubig. Mag-aabot ng tubig sa'yo. Masaya. Pero mas masaya kasi kasama ko yung mga anak ko. Tama ko kami, kakain kami. Tapos magkukwentuhan kami. Pag uwi, pagod-pagod, kakalaro. Kahit habol lang ako ng habol sa kanila, sunod lang ako ng sunod sa kanila, masaya. Makita mo masaya yung mga anak mo, masaya ka na rin. Lahat ng ticket nila, ipunin ko yun doon sa Word of Fund, katago ko yun. Pagdating ng isang taon na, kapalitan namin yun. Lahat ng laruan na pagkakasahan, talagang grabe iniipon ko. Dami kong iniipon talaga para mga ilang stop fish yun. Pero ngayon, yan, walang labas-labas. Kaya yung mga anak ko nag-iiyakan na eh. Gusto na nilang lumabas ng bahay. Kaso takot sila sa pulis. Kasi sa Siruna, mahigpit talaga doon. May mga nag-iikot na pulis, may dumadaan, tapos sasitahin ka. May barangay, mag-a-announce, oy, mag-face mask kayo, yung mga labas ka ng mag-face shield kayo. Pero okay na yun na mahigpit. Kasi syempre, alam mong safe ka kasi mahigpit sila eh. At sinasaway nila. Distansya, huwag masyado dikit-dikit. Dati, may tinang pwedeng kumain ngayon, bawal na. Kasi nga syempre, pandemic. Kaya, salamat tayo sa Diyos kasi kahit may pandemic, safe tayo lagi. Nakakatuwa lang, isipin, balik-balikan yung mga nakakalabas pa tayo. Pupunta ng Luneta, Laguna, Bulacan, Batangas, Quezon, La Union, saan nakakagala. Kasama yung mga anak. Magsiswimming, sa Infanta. Sarap isipin. Sarap balik-balikan. Pero ala-ala na lang. Sana pagdating ng Christmas, makalabas na. Makalabas na kami. May sama ko na yung mga anak ko sa labas. Makapag-swimming. Masaya kaya yun. Yun talaga yung namimiss ko. Masaya ako pag nakikita ko yung mga anak ko nagtatakbuhan sa dagat. Si Princess dati naalala ko. Hop, huwag na pa. Kala ko sa likod natin yung vlog. Saan na tayo pa? Sa? Dito pa rin sa LP. Anong ano na to? Alam ko. Wala akong nababasang signboard na sa anong lugar na to eh. Kaya nasa San Juan na po tayo. Mga araw, nandito na tayo sa San Juan. Kaya San Juan City na daw. Aurora, San Juan City. Aurora Boulevard. Pag namimili kasi ako, kahit nagko-commute ako, pagdating ko ng Cubao, sasakay na ako ng bus, yun na yun. Hindi ko nakabisado yung ibang Ang alam ko lang kung saan ako galing at saan ako pupunta. Sinong nakaka-relate dyan? Hindi na alam yung mga ibang lugar kasi hindi naman ako doon pupunta. So hindi ko siya alam talaga. Nadadaanan ko siya. Siguro kung sasabihin sa akin, oh, alam ko na yun. Nakakadaan ako doon. Dati pa kasi talaga mahigpit yung parents ko. Hindi naman sa totoo yung parents ko, yung kuya ko talaga. Sobrang higpit. Kasama kami lagi. At saka ang alam ko lang kasi puntahan yung mga puno ng bayabas, ng santol, ng duhat,
ng mangga, ng kalateris yan. Yun lang alam ko puntahan. Tapos sa mga kapitbahay namin dati sa Antipolo. Siyempre, ang luwag ng kalsada ng ano doon, mga puno doon. Sa mga kapitbahay ko dyan sa Siruna, yung nagpapaakit ng puno dati sa amin, ng libre. Namimigay, salamat po. Yung nagpasaya ng kabataan namin, ang kala-angkel tuming dati, ang daming bayabas doon. Tapos gagawa kami ng bahay-bahayan doon. Kasama ko si Maricel, si Anicel. Lagot kami kay Kuya Makma pag nahuli kami. Dadala kami ng posporo, yung isa ng lata, yung isa bigas. Ay, magluluto-lutuan kami, tas hilaw. Kakainin namin. Dahil yari kami pag nalaman sayang kami ng bigas. Sarap ng buhay dati. Yung tatakbo ka, akit ka ng puno. Ilang taon na ako, umakit pa ako ng puno. Akit ako ng kasoy. Naalala ko, umakit ako ng puno, yung bugnay. Wala, grabe pa yun. Ang dami pa nun ng antik. Doon kilatan. Grabe. Ang sakit talaga. Yung ulo ko, puro langgam. Pagbaba ko, kasama ko sila Maricel. Yan, sila Melinda. Umakit kami doon ng bugnay. Hindi na namin kailangan paluin kasi para kami napalo. Ay, hindi, para pala kami pinagkukurot. Sa dami ng antik talaga. Ang sakit sa balat. Sa mga araw, ganito na po tayo sa... Saan na tayo? San Juan pa rin ba to? Kay Estrada, anong Estrada yun? Nakalagay. Baka sa San Juan pa to, no? SM Center Point. SM Center Point. Yan, SM Center Point. Samantala yung mga kabataan ngayon, nakakalungkot, hindi na sila makalabas, hindi sila mapaglaro. Samantala yung kabataan ko, naku po, ang problema ko lang, paano ako matutulog ng tanghali dahil yung utak ko gumagana. Gusto kong umakit ng puno ng bayabas, ang puno ng santol, ng duha. Ate, sala, manghihingi ka sa kapitbahay nyo, tapos ibebenta mo, kaya magpapabenta sila sa'yo, sa ating nanay natin, magpapabenta yun ng santol. Ibebenta talaga namin yun. Ang tamis ng santol nila. Isa naluluno ko yung buto eh. Grabe. Ang sakit siya pag may herbs ka na. Sa sobrang tamis, talagang hindi mo maiiwasan minsan malunok eh. Ang tamis-tamis talaga. Ang sarap ng santol. Naalala ko na, nalaglag pa ako eh. Oo, pero nalaglag ako na noon, taas. Kahit nalaglag ako, ay, baliwala lang. Hindi nga ako dinala ng hospital. Hindi nga ako hinilot sa takot ko sa tatay ko. Kasi baka hindi na ako payagan lumabas. Pagkahulog ko, biglang tayo agad. Kaya walang nangyari, walang nakakita. Tuloy ang akit ng puno kahit na naglag. Pinagtatawanan ako. Sabi pa sa akin nila Maricel, anong nangyari sa'yo, tol? Anong nahuli mo? May bunga ba dyan sa lupa? Tawa sila ng tawa. 10 years later. Hindi na tayo sa Divisoria. Anong oras na? Masyado tayong hinapon dahil sa traffic, tsaka puro stoplight. Siyempre. Bibili tayo ng hanap tayo ng mga laruan. Ay, harapan ako. Ay, wait, bumilak. Sarado na yung iba. Ay lang. Bibila ka pa sa ating nuts na nagaya ng ulam. Sana bukas po siya.
Traffic kasi. Ayan, sarado na sila. Meanwhile, Ayan mga oras na ng prutas at saka gulay. Punta muna tayo sa bibilan natin ng gulay para malaman natin kung nagtaas ba yung gulay o bumaba. Saka bibila akong kamatis. Ilang kilo kamatis. Pang isang linggo namin, siguro mga 5 kilo kamatis. Kuya! Pasko na. Diba? Merry Christmas! Yan. Oras na ng prutas. Sarap ng prutas. Yan mga arog, yan na yung mga prutas ng bababaan na. Mga 1 hour pa bago yan lahat mo. Kompleto. Hintayin natin lahat magbaba sila ng prutas. Yung nakaraan hindi na ako nakapag-vlog kasi naloobat. Cellphone na lang. Isang cellphone na lang ako nakapag-vlog. Salita. Wow. Sarap na iba. meanwhile, Hi mga aro, nandito na tayo sa putasan. Yan, nakakita niyo ba yan? Mamimili ba lang kami? Buti na lang natin. Malayo na amin lalakarin. Sa bibili namin ng gulay. Hi mga aro, nandito na tayo sa bilihan ng gulay. Tingnan natin isa-isa kung magkano ng gulay. Tingnan natin kung ano yung nagmura. O mapapamura ka sa mga. Ayan sa mukha ko dito. Sana always. Kilala ko yung nasa likod ko. Wala pa masyadong gulay. Naglaano pa lang sila. Naglalabas pa lang. Diba kasi paninda sa umaga tsaka iba yung sagot. Gaan pa lang yung iba. Uy, kamatis 30. Dito tayo sa dulo para mas mura. Mas malayo kasi mas mura. Patatas 55. Nagtaas na 5 piso. Nakaraan 50. Yan ang kalamansi. Yan mga arog, nag-iikot na tayo. Titignan natin yung mga fresh ng may kamatis. Kaso, mga bulok mura, mga bulok naman. Paano natin bibilin yan? May 30 lang. May 35. Kaso, bulok naman. Ano ba yun? Yung iba 40. Yung iba 35. Magkano po sa sitaw? 70 na lang. 70. Pagbalik na lang po. Sayote 30. Luya 70 ang kilo. Carrot 40. Yan guys. Ang luya 70 at 90 magkaiba. Kalamansi 30. Nakikita nyo ba? Mga arot. Yan ang mga arot. Yung carrots. Ang daming 40 na kilo. Ceiling green 40. Ceiling pula 71 po. Nagmura siya kasi nung nakaraan ng 1/4 100 na. Sayote 25. Patatas 60, 65. Sayote 30.
Bibili pa naman ng sibuyas. Oh. Sibuyas na ano, ay ano, bawang. Yan. 20 isa. Opo. Ito, kalamansi. Ito, bumili ka rin. Kalamansi pa. Mura lang. Oh. 25 kilo. Sabi tayo. Luya. 45 na lang kilo ng luya. Kalamansi nga po, kuya. Ilan? 1 kilo po. Mura ng kalamansi nila. Ay, 2 kilo na po ato. Ilan? Dalawa na? Opo. Dami na natin gawin natin kalamansi. Masarap yun. Magkano po sa ampalaya? 80 na lang po. Yung marno. Kaya pwede ito 70. Ba't na po? Sarap to guys. Lagyan ng ano. Mga araw. Lagyan ko ng itlog. Sarap. 1 kilo nga din po nito. Magkano po yung okrang ganyan isang balot? 25 lang. Ang dami. Kaya pwedeng 20 na lang? Dalawang piraso na lang gusto mo, ate? Alanganin po eh. Sige po. Ano? 21. Yan, 25 lang. Kaya pwedeng 20 na lang? O sige, ba naman eh. Sige na tayo. Ayan, okra. 20 na lang. Ang dami eh. Ayan, mga Arab nakabili na tayo ng okra. Mura lang, 20 pesos. Sarap dun, may bagong isda. Mga sa sili. Tapos kanin lamig. Ay, sarap. Ang kamatis. Ay, purong kalamansi. Meron bang hindi puro kalamansi? Ba't may nakalagay purong kalamansi? Meron bang hindi puro? Nakalagay doon purong kalamansi. Siguro may peking kalamansi. Guys, alam niyo ba kung paano malaman ang peking kalamansi? Ay, repolyo, mura na sa 95 na sa ngayon. Nakaraan 200 na yan eh. Divisoria pa yun, baka dyan sa Antipolo 300. O nagpura. Ano yun, 1 kilo na yun. Sarado pa. Mga arog, magkano na palang konti pa lang bukas oh. Mamaya pa yan sila kasi maaga pa masyado. Yan mga arog. Ang sarap po. Dahil na nilalakad natin mga araw. Ganyan talaga. Pero hindi ako pumapayat. Kahit lakad ako ng lakad. Never akong pumayat. Ano ba nangyayari? Nababawas naman ako ng kain. Pero yung taba ko hindi nagbabawas. Parang lalo siya sumisiksik. Babaan pa lang ng gulay. Hindi pa tayo nakakita. Oh, ang ganda. Kaya magkano itong dilis? Pagka 1/4. Ito nga po 1/4. Ang sarap ng dilis. Oh, mga ano. Oh, ang sarap.
Ayaw nga magbigay pa rin. Wala pa siyang bela mahanap pre. Maaraw. Ayan na. Masikip. Sobrang sikip. Yan. Ay, sarap. Ang pala yun. Magkano po sa kalabasa, kuya? Meanwhile, Grabe yan. Ano mo? Bumaba pa nga eh, kanina 38. Isang kilo dito, isang kilo dito. Lan? Hindi sa kilo. Huwag yung basag doon ha. Saan doon sa ano? Pag may kinaano ako naman yun, pinapasal ako na. Kilo lang doon. Isang kilo sa 25, sa 2,000. Pag yung ginawa ko mo, pero Diyan, pakilo mo. may sukle. Doon, dami noon. Oo, kasi maliliit lang yan eh. Kanina to. Kabahay ninyo to. Oh, purga kami sa kamatis ngayon. Masarap yan. Lalagyan ng itlog. Lalagay sa ano. Sa isda. Ano malambot ah. Yan. Bait na siya, yung sukle. Talagay mo na lahat sa tarero. Hindi. Mamaya. Lagyan mo lang tarero. Ito kayo sa 30 days. Wala pa, marami pa yan. Ayan, mas muna na guys. Wala yung bag ko, baka makalimutan ko pa lang. May laman na si Itaw. Tubig. Ito rin. Wala. Wala ko siya. Kakapabili pa lang. Lambot. Ayan na road, ang dami. Wala nyo ilang kilo na yun. Ayan, sa'yo ka lang. Ganyan na daw yan. Dapat na doon. Ay, ito yan yan. Pero pag pinipili ng kamatis, tumis, maganda. Kailangan hindi malambot. Kasi baka maduganan kasi agad siya sa sakyan. Ay, gawin mo lang ulit mga. Wala akong pakinabang niya sa akin. Nakatanong niya ako, nagbabayad yan. Babayad daw, sabi ni Jake. Sinisigil ni Jake yung umaga. Pagka si ano, si Jose. Si Wen. Oo, kasi hindi ko rin naman mababawalan ni tumira din sa bahay.
kayang bahay. Magbayad na lang sila. Wala sa akin, eh. Okay lang. Hindi ka kasalo. Hilaw na hilaw pa yan eh. Grabe ka naman po. Ayan, hindi, 5 kilo na te. 5 na. Ayan, kamatis natin. Mga arrogance namin. Ang sarap. Mura na yan. Nagkaroon na ganyan. 80 ang kilo. Ngayon dahil marami na namang kamatis. Pili-pili lang talaga. Madami na. Punta muna tayo sa sasakyan. Hangtid muna natin itong pinamili namin. Kasi nakakapagod. Ang dami namin dinili. Yung iba, hando doon. So, kunin pa namin, dadaanan pa namin. Mamaya ko na mga araw sa inyo papakita lahat-lahat. Kasi bibili pa kami prutas. Drop-by muna namin ito sa Elton. Kasi sobrang sikip dito. Hindi kami kasya. Kasi magagalit yung mga daanan pagka nakaharang kami. Kaya kailangan mabilis kami maglakad. Bawal harang-harang. Tapos ang sikip-sikip ng daanan, magreklamo sila. Yan, sila sa lubong. Ayun. Sa lubong namin. Yan, katalig na tayo. Dami kong bitbit. Tira. Ang dami namin bitbit. Sa gulayan. Oh, macho ni Kuya Paul. Naligaw kami kanina. Ang araw din ang ayaw saan kami napunta. Pinuntan kasi namin, hindi kami doon dumadaan talaga. Sa iba, dahil may sasakyan, iniwasan namin yung truck. Yun, nangyari naligaw kami. Meanwhile, Ay, mga araw, ito na yung binili ko. Ilang box to? 2. Nagaling ko na sa L3. Naka-trolley. Dalawa yan. Mabigat. Kasi ako lang mag-isa. Ito lock ng trolley. Habang guys, ayun yung sasakyan. Nandito na tayo. Oops. Ano, mga pinamili ko. Mga araw, ganito ulit tayo. Pupunta na tayong L3. Bumili ako naman ngayon ng mansanas at saka rambutan. Medyo mahal ang rambutan ko mga araw kasi RR yan. Matamis siya. Kagawan yung Gina kasi yung Gina meron. Kaya ito yung nabili ko. Medyo mahal. Saka layo ng nilalakad ko. Grabe. Dito na tayo sa sakyan. Hi mga araw! So guys, pauwi na po kami. Dito kami sa Divisoria. Pauwi na kami, tapos na rin kaming mamili ng paninda ko para bukas. Pagod Dami-daming tao ngayon. Lahat ang mag-Christmas na. Dumadami yung tao. Dati maluwag ngayon. Parami ng parami, lalo na sa mga gulaya, sa putasan. Mga araw, please subscribe my YouTube channel and please
hit the button. Please watch and share. Thank you for subscribing and thank you for watching. Bye bye. See you next time.